So, Hebrews 8 verse 12. At ito po ang sinasabi. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. So, pinagpala po tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. At I'm sure tayo pong lahat ay madalas na narinig po natin yung kasabihan na forgive and forget. Yan. So, magpatawad at kalimutan. Pero alam niyo po, actually sa Bible po, hindi po ito literal nakasulat na may forgive and forget. At ang katunayan nga po, ang Diyos po ay nagpapatawad, ngunit hindi raw po siya nakakalimot tulad ng tao. Kasi tayo minsan nakakalimot or na-attempt nating lumimot. Pero ang katotohanan po ay hindi po nakakalimot ang Diyos. Kapag sinabi po niyang hindi niya aalalahanin, sabi po sa verse nito, ang ibig sabihin po nito ay pinipili po ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na wag nang isumbat sa atin ang ating kasalanan. So sa Biblia po, ang pag-aalala ay nangangahulugan na pagkilos batay po sa isang bagay. Okay? Ngayon, kapag sinabi po ng Diyos na hindi na niya alalahanin ang ating pong kasalanan, ang ibig sabihin daw po nun pala ay hindi na siya kikilos laban sa atin, batay sa ating nakaraan. Pero yun nga po, may mga nakaraan tayo na posible, meron tayong isipin na maisip natin na hindi ako karapat-dapat na patawarin kasi yung masama yung nakaraan ko. Pero ito po yung katotohanan, na bagamat meron tayong mga nakaraan, ay hindi nakikilos ang ating pong Panginoon, ang ating Diyos, batay sa ating nakaraan. So pinipili niya ang awa kaysa paghatol sa mga lumalapit sa Kanya. Yun po ang truth. So, pinapatawad na rin ng Diyos, pero yung nakaraan natin ay nandyan lang yan. Pero hindi raw po tingnan ng Diyos to na bilang hadlang para tayo ay lumapit sa Kanya. So, isa pong example. Since malapit ng Holy Week, medyo ito ay nasa huling istorya na, yung tungkol po kay Pedro, di ba ba? Alam na nangyari kay Pedro ay yung 3 beses niyang pinagkanulo, tinanggi, nakilala niya ang ating po Panginoong Hesus. Pero kung titingnan po natin yung after na story na yung nangyari na lahat, tapos yung nandun na sa closing yung nagkita-kita ulit, nag-reunion ulit sila after nung resurrection. Parang nakikita ko po itong story ito, parang medyo may humor pa. Kasi imagine niyo po si Jesus na, ano po yung tanong niya kay Pedro? Na, kung iniibig niya ang Panginoong Hesus. At hindi lang po isang beses tinanong, 3 beses tinanong. So kumbaga parang kung kaibigan natin si Jesus, kung nandun tayo yung si Pedro, parang inaasar pa ako ni Jesus sa 3 beses tinanong kasi yun na nga, parang paalala na may ganong nakaraan si Pedro, pero ang ginawa ang pinaparamdam po ng ating Panginoong Hesus ay hindi niya binubura yung pagkakamali, kundi tinubos niya yung pagkakamali na yun at pinanumbalik yung relasyon. Kasi di ba after nung i-point out ni Jesus na 3 beses na iniibig mo ba ako, na-realize ni Pedro yung ginawa niya at siya ay nagsisi, di ba? Tama ba ako yung part na naiyak siya dahil pinapaalala ng Panginoong Hesus yung nangyayari. So yun po. So sa pamagitan po natin pong Panginoong Hesus, ito po yung katotohanan ng Ebanghelyo. Ang kapatawaran ay hindi pagtatanggi o pagde-deny, kundi pagtubos. Hindi po binubura ng Diyos ang kasaysayan, kundi binabago niya ang ending o ang wakas nito. Kung sa i-personalize natin,
Hindi ka na raw tinutukoy ng iyong pinakamasamang pagkakamali, kundi ng kanyang biyaya. So bilang hamon po sa atin, po ang pagpapatawad ay hindi pagkukunwaring hindi masakit o pagpayag sa pang-abuso. Sa halip, ito daw po ay pagpili na huwag gawing sandata ang alaala. Maaari daw po maalala pa rin natin yung mga, yun nga po, yung mga nakaraan. Pero, sa pamagitan po ng pagpapatawad, pinipili po natin pakawalan yung kapaitan ng nakaraan na yun. Hindi po malilimutan basta-basta ang sakit, pero forgiveness ay kailangan na gawin po natin, pagpapatawad. Hindi po tayo nag-iisa, kasi mismo ang ating pong Panginoong Hesus ay na humarap siya sa ganyan na magpo-forgive. At matutunghayan nga po natin yan, promotion sa Good Friday, sa 7 last words. So, pinagpala po tayo ng Panginoon.